Hi guys! Welcome to our channel. And today, pupunta po kaming Bicol. The last uniquely Or beautiful woman yung ano po, the yung final spot Rayon in the Side. five. Alan and Dave Family Vlogs. Kasama yun guys sa mga natutunan ko as a parent and of course as a wife. And patuloy na ina-apply ko sa aking pamilya. Sa video pong ito, share namin sa inyo yung naging journey namin to Bicol nung time na hinatid namin yung biyanan ko, si Papa Todd, yung lolo ni Kuya Alon. That was in May. Ayun guys, yung first stop ay Kumaba. Wala pa nga eh. Pupunta pa lang guys. And yung iba pang mga pangyayari nung mga panahon na yon. Actually, hindi ko na sana isasama sa vlog or sa mga video uploads namin itong journey na to kasi it might remind the family, everyone in the family, isa sa mga pinakasa na nangyari sa aming family sa taong ito. Pero, But, ito ko tong message na to sa phone ni Kuya Alon. Nga, nung nabasa ko yung message na yon that was sent last June, 2 weeks after nung malungkot na pangyayari. And ngayon ko lang na-realize kung gaano siya kalungkot nung mga time na yun. Although, lagi naman namin siyang tinatanong. And naalala ko yung gaano ka-strong emotionally si Kuya Alon, lalong-lalo na si husband nung mga panahon na yon. Never siyang nawalan ng hope. Kahit na kaming mga nasa paligid niya, nawawala na ng pag-asa dahil lumalaki na yung bill sa ospital and gulong-gulo na kami sa pag-iisip kung saan kami kukuha ng ipambabayad. Pero yung determination ni Habi nung time na yon, napaka-solid. I remember him saying this. Ayaw niyang bitawan si Papa Todd. Hindi siya nawawala ng pag-asa dahil gusto sana niyang ma-extend man lang buhay ni Papa Todd para mabigyan pa siya ng chance. Isipin yung mga pagkakamali niya in the past and mapagsisihan yun. Doon ko siya fully na-understand and I truly admired his determination. And yung kung gaano siya ka-strong, isipin nyo, ang dami mo nang iniisip. Tapos, you're grieving, pero nakapag-drive ka pa from Manila to Bicol. That's why I decided to do this vlog. Kasi nga, gusto niyang mag-vlog kami while traveling nung hinatid namin si Bianan. Ay nga, always naman namin siyang kinukumusta. So, okay naman siya. And it's one thing na ako bilang mami niya, proud because he was able to handle the sadness and nakapag-move on naman. Diba nga? Papa, I just handled the sadness and faced my fear. Nga po. I just faced my fear because I'm controlling. Ganon. Yes. When I didn't face my fear, I will lose control. Sige, kwento nga natin, no? Opo. So, nung March, sinama ni Daddy, si Papa Todd, dito sa Manila from Bicol. Although, nahihirapan siyang bumiyahe, na kumbinsi siya ni Mama Ning na sumama kay Daddy, di ba po? Opo. And then, siyempre, para din makita yung kanyang mga apong pogi. Especially si Abe. Kasi nag-pandemic, hindi kami nakauwi sa Bicol. So, hindi pa sila nag-meet.
Kaya sumama din siya. So ayun nga, dapat sana yung punta niya dito is bakasyon and general check-up kasi nga medyo may dinadaing nung mga time na yon. And yung inakala naming bakasyon lang and general check-up, matatagalan pala siya dito because nung pina-check up namin siya, doon namin nalaman na medyo malala or malala na pala yung kondisyon niya. So, na-diagnose siya na meron siyang CKD, chronic kidney disease. And nasa later stage na yung sakit niya. Po. So, ayun, while waiting for the decision, dahil ang sabi ng doktor is kailangan na siyang ipadialysis dahil sa sobrang taas ng kanyang creatinine. So, nagpa second opinion pa, but same lang yung diagnosis. So, while waiting kung saan, or naghahanap kami ng hospital kung saan i-admit, syempre yung mga bata, ay, anak. Hindi. Siyempre, yung mga bata, pinapasaya nila si Papa Todd nila para malibang. Isa pa? Sige, isa pa dyan. Kasi nga, gusto din umuwi sa Bicol. Yan, doon kami sa aming kubo. Habang nagpapahinga si Papa Todd, nakabantay ang mga bagets. And, ayun, nung inabot siya ng mga 3 weeks siguro sa hospital. And then, nailabas din naman namin siya. And nagstay pa siya dito sa amin ng mga siguro 1 week. 1 week or 2 weeks because kailangan namin kailangan i-settle muna yung transfer ng kanyang dialysis sa probinsya. And then, so, ayun na nga, di ba nak? Opo. Hatid na namin si Papa Todd. And, Also, what happened? nauna sila sa ambulance with my brother-in-law and sister-in-law, and then sumunod na lang kami. So, guys, ito yung naging journey namin kasi gusto ni Kuya Alon na i-vlog. Papasok na sa ate mo na akyat na, di ba day? Meanwhile, Nakaula sa wheelchair. Boy, upo anong may ning wheelchair, boy? I can see. Anya. Baliktad yung wheelchair. Inabot ko man dito. Ay ko man dito baba. Ay pa ito ni diretso. Diretso lang mo taksan. Okay. Goodbye. Yan kapot sa mga na. Go now! Lalayan ninyo siya sa buwan. Angatan na lang ninyo. Oo, sige, angatan ninyo David. Dali, ito na pag-gawin.
Mag-toast. Ito water Muso pala to. Ayan guys, nasa ano na tayo, sa Bilaor. Yung last stop. Ano to? Naga City na to. We're in Naga. Naga na tayo, Naga. Bad trip na si Abraham. Ayan guys, malapit na tayo. Yes nga. Tapos po kami guys ng dilim. Kasi hindi makaratrat si Daddy. Nakakahiya. Malapit na lang. Uy, ang daming stars dito. Ayun na stars. Yung stars. Papasok na kami sa Libon. Ayan guys, nasa pulang na tayo. Albina! Pero ang unang barangay dito. Malapit na po. Ayan guys, ito na ang Albay. Andito na tayo guys sa Libon. So, bababa na tayo. Mama Ning! Ay, kidali, dali. Dali na, lababa na. Uy, uy! Ano po yan? Baba na, oh. Itong baby ko na. Saan pa ako na ito? Ikaw talaga. Hindi na mata. Yan yung pinili namin.
Si Belinda naman, si Papa to din. Nagpakis mo no, ang gulang tulog ko. I miss you, Papa Todd.